Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng mainit na araw ng Ehipto, ang lupa ay tila nag-aapoy at ang mga alipin ay nagdurusa sa bawat hampas ng latigo at bigat ng kanilang trabaho. Ang mga Israelita ay patuloy na nananaghoy, nagdarasal na sana'y dumating ang araw ng kanilang paglaya. Isa sa mga batang naroon, si Moises, ay isinilang sa gitna ng panahong ito ng paghihirap. Ngunit sa kabila ng panganib, siya'y iniligtas mula sa tiyak na kamatayan, iniwang nakalutang sa ilog Nile sa isang maliit na basket na gawa sa tambo. Ang batang si Moises ay natagpuan ng anak na babae ng Faraon at pinalaki bilang isang prinsipe ng Ehipto. Sa loob ng palasyo, siya'y tinuruan ng karunungan ng mga Ehipsyo, ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may mga gabing hindi siya makatulog. Palaging naroon ang tanong na bumabagabag sa kanyang isip, sino ba talaga ako? Sa kabila ng mga sutla at ginto, may bahagi ng kanyang puso na tila hindi kabilang sa mundo ng palasyo. Isang araw, habang naglalakad sa mga lansangan ng Ehipto, nakita ni Moises ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga alipin. Nakita niya ang isa sa kanila na hinahampas ng isang Ehipsyo. Ang kanyang dugo'y kumulo at bago pa siya makapag-isip, hinampas niya ang Ehipsyo at ito'y napatay. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa takot at pagsisisi habang tinakpan niya ang katawan ng buhangin. Sa pag-akalang walang nakakita, siya'y umalis, ngunit kinabukasan, narinig niya ang usapan ng mga alipin. "Papatayin mo rin ba kami tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" tanong ng isa. Natakot si Moises. Alam niyang nalaman na ng Faraon ang kanyang ginawa, kaya't napilitan siyang tumakas. Sa ilalim ng dilim ng gabi, tumakbo si Moises sa tigang na disyerto. Ang buhangin ay tila susunugin ang kanyang balat sa araw at magpapalamig sa gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang takot sa parusa ay nagtutulak sa kanya. Sa wakas, narating niya ang lupain ng Midian. Sa tabi ng isang balon, nakita niya ang mga kababaihan na nag-aalaga ng kanilang mga tupa, ngunit sila'y inaapi ng ibang mga pastol. Tumindig si Moises upang ipagtanggol sila, at dahil dito, dinala siya sa tahanan ni Jethro, ang pari ng Midian. Sa tahanan ni Jethro, natagpuan ni Moises ang panibagong buhay. Napangasawa niya ang anak ni Jethro na si Zipporah, at sa loob ng maraming taon, siya'y namuhay bilang isang pastol, malayo sa karangyaan ng Ehipto. Sa katahimikan ng buhay sa Midian, natutunan niyang pakinggan ang tinig ng kalikasan, ngunit hindi niya akalaing isang araw ay maririnig niya ang tinig ng Diyos. Habang nagpapastol sa bundok Horeb, napansin ni Moises ang isang kakaibang tanawin, isang sara na nagliliyab ngunit hindi natutupok. Napalapit siya, puno ng pagtataka at pagkamangha. Biglang, isang tinig ang dumagundong mula sa gitna ng apoy. "Moises! Moises!" Ang kanyang katawan ay nanginig sa takot, ngunit sumagot siya, "Narito po ako." Sinabi ng tinig, "Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Ang Diyos ay nagsalita mula sa apoy, ipinaliwanag ang kanyang plano na iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. "Narinig ko ang kanilang mga iyak," sabi ng Diyos, "at ikaw ang aking pipiliin upang akayin sila palabas ng Ehipto." Nabigla si Moises. "Panginoon," sagot niya, "sino ba ako upang harapin ang Faraon? At paano kung hindi sila maniwala sa akin?" Ngunit tiniyak ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. "Ako ang sasama sa iyo," sagot ng Diyos. Bilang tanda, ang tungkod ni Moises ay naging ahas ng ito'y kanyang ihagis, at bumalik sa pagiging tungkod ng ito'y kanyang damputin. Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Moises. "Panginoon," muling wika niya, "hindi po ako mahusay magsalita. Ngunit sinabi ng Diyos, ang iyong kapatid na si Aaron ay magsasalita para sa iyo. Sama-sama ninyong isa sa katuparan ang aking plano." Sa kabila ng kanyang takot, alam ni Moises na hindi niya maaaring talikuran ang tawag ng Diyos. Matapos ang mahiwagang karanasan, bumalik si Moises sa tahanan ni Jethro, at ipinahayag ang kanyang desisyon. "Kailangan kong bumalik sa Ehipto," sabi niya kay Zipporah. Bagamat puno ng pangamba, sinuportahan siya ng kanyang pamilya. Sa pagsakay ni Moises sa kanyang asno, dala ang tungkod na may kapangyarihan ng Diyos, nagsimula ang paglalakbay pabalik sa lupaing minsan niyang tinakasan. Ang init ng araw ay tila nagpapahirap sa kanya, ngunit ang liwanag ng tawag ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas. Habang naglalakbay siya patungo sa Ehipto, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, takot, pananabik, at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit ang kanyang pananampalataya ay unti-unting lumalakas.
Sa bawat hakbang, ang mga alikabok ng disyerto ay nagiging saksi sa simula ng isang kwento ng pag-asa, pananampalataya, at kaligtasan. Ang araw ay mataas na sa kalangitan nang marating ni Moises ang mga hangganan ng Ehipto. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, at ang init ng araw ay tila nagpapalala sa bigat ng responsibilidad na kanyang dala. Sa kanyang kaliwa, ang mga matataas na palasyo ng Faraon ay tila nagmamasid sa kanya, nagbabanta, ngunit sa kanyang kanan, naroon ang bayan ng Israel, mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Kasama si Aaron, lumapit siya sa kampo ng mga alipin, ang kanyang mga mata ay nangangaliskis sa paghahanap ng mga kilalang mukha mula sa kanyang nakaraan. "Moses, ikaw ba yan?" tanong ng isang lalaking tila hindi makapaniwala. Siya'y si Eliab, isang matandang alipin na kilalang magkwento ng mga kasaysayan ng Israel. "Ikaw nga ba, ang prinsipe na tumakas mula sa Ehipto?" Tumango si Moises, ngunit bago pa siya makasagot, idinagdag ni Eliab, "Bakit ka bumalik? Alam mo bang may galit ang Faraon sa'yo?" "Bumalik ako dahil tinawag ako ng Diyos ng ating mga ninuno," sagot ni Moises, ang kanyang tinig puno ng kumpiyansa na halatang bago lamang niya natutunan. "Narinig niya ang inyong mga iyak at inutusan ako upang akayin kayo palabas ng pagkaalipin." Ang mga salita niya ay nagdala ng iba't ibang reaksyon, may mga nanlumo sa takot, may mga napuno ng pag-asa, at may mga tumango, kahit hindi pa sigurado kung magtitiwala. "At paano mo gagawin yon?" tanong ng isa. Ngunit bago pa sumagot si Moises, ipinakita niya ang kanyang tungkod. Inihagis niya ito sa lupa, at sa isang iglap, ito'y naging isang ahas. Napaatras ang mga tao, ngunit nang hawakan muli ito ni Moises, ang ahas ay muling naging tungkod. Ang mga mata ng mga nakakita ay nagliwanag, at ang bulong ng takot ay napalitan ng pagkamangha. "Ngunit paano natin haharapin ang Faraon?" bulong ng isang babae sa gilid. Hindi siya basta papayag. Kinabukasan, sumama si Aaron kay Moises upang harapin ang Faraon. Sa malawak na bulwagan ng palasyo, ang mga haligi ay napapalibutan ng mga tagapaglingkod at bantay na armado. Sa kabila ng kanilang katayuan, ang kanilang presensya ay tila napakaliit kumpara sa trono ng Faraon, kung saan siya'y nakaupo, may korona at nakataas ang ulo, puno ng kayabangan. "Sino ang mga ito?" tanong ng Faraon, ang kanyang tinig malamig na tila hindi nagtatangkang itago ang paghamak. Lumapit si Moises, ang kanyang boses mahigpit ngunit magalang. "Ako si Moises, lingkod ng Diyos ng Israel. Pinapunta ako dito upang sabihin sa iyo, payaunin mo ang aking bayan." Ang salitang iyon ay tila nagtulak sa lahat ng nasa bulwagan upang tumigil sa anumang ginagawa. Tahimik ang lahat, ngunit biglang natawa ang Faraon. "Ang Diyos ng Israel? Sino siya? Hindi ko siya kilala. At bakit ko payaunin ang mga alipin? Sila ang nagpapakain sa aking kaharian." Tumindig si Aaron at sinabing, "Ang Diyos na lumikha ng lahat ay nag-uutos sa iyo na palayain ang kanyang bayan upang makapaglingkod sila sa kanya sa ilang." Ang Faraon ay tumawa muli, ngunit sa pagkakataong ito, may halong galit sa kanyang tinig. "Ang mga tao mo'y tamad. Kung iyon ang kanilang sinasabi, palalalain ko ang kanilang gawain." Habang umaalis ang magkapatid, ang puso ni Moises ay puno ng lungkot at pagkabigo. "Ano ang gagawin natin ngayon?" tanong ni Aaron. "Sinabi ng Diyos na siya ang gagawa ng paraan," sagot ni Moises, ang kanyang tinig mas tiyak ngayon kaysa noong una. At sa kanilang pagbabalik sa mga kampo ng Israel, naghintay sila sa susunod na hakbang ng Diyos. Kinabukasan, sinabi ng Diyos kay Moises, "Humarap kang muli sa Faraon. Ipakita mo sa kanya ang aking kapangyarihan." Sa harap ng trono, muling hinagis ni Moises ang kanyang tungkod, at ito'y naging isang ahas. Tumayo ang mga salamangkero ng Faraon at ginawa rin nila ang parehong bagay gamit ang kanilang mga tungkod. Ngunit ang ahas ni Moises ay nilamon ang kanilang mga ahas, na nagpakita ng higit na lakas ng Diyos. Sa kabila nito, nanatiling matigas ang puso ng Faraon. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot. Ang ilog Nile ay naging dugo, at ang mga isda ay namatay, na nagdulot ng masangsang na amoy sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng salot na ito, tumanggi pa rin ang Faraon. Kasunod nito, nagpadala ang Diyos ng salot ng mga palaka, na pumuno sa bawat sulok ng Ehipto, sa mga bahay, higaan, at maging sa mga kalan. Ang Faraon, sa takot at inis, ay tumawag kay Moises at nangakong palalayain ang mga Israelita kung aalisin lamang ang mga palaka. Ngunit nang alisin ng Diyos ang salot, bumawi ang Faraon sa kanyang salita.
Sumunod ang salot ng kuto na nagpalibot sa buong bayan at langaw na pumasok sa bawat tahanan. Nagkaroon ng sakit ang mga hayop at ang mga tao'y napuno ng sugat. Dumating ang yelo at ang mga pananim ay nasira. Ngunit sa bawat salot, ang puso ng Faraon ay nanatiling matigas. Dumating ang ikasyam na salot, 3 araw ng dilim na parang gabi sa buong Ehipto. Sa gitna ng kadilimang iyon, ang Faraon ay muling tinawag si Moises at nagsabi, "Maaari kayong umalis, ngunit iwan nyo ang inyong mga hayop." Tumanggi si Moises sapagkat kailangan ang mga hayop para sa kanilang mga alay. Muli, bumalik ang Faraon sa kanyang salita. Sa wakas, sinabi ng Diyos kay Moises ang huling salot. Ang bawat panganay sa Ehipto ay mamamatay. Ang mga tahanan ng Israel lamang ang maliligtas, sapagkat markahan nila ang kanilang mga pintuan ng dugo ng kordero. Sa gabing iyon, dumaan ang anghel ng kamatayan, at isang malagim na iyakan ang narinig sa buong Ehipto. Sa wakas, sumuko ang Faraon. "Dalhin niyo ang inyong bayan at umalis na kayo," sigaw niya. Habang ang mga Israelita ay nagmamadaling naghahanda para sa kanilang pag-alis, ang Ehipto ay nagdalamhati. Ang unang hakbang ng kanilang kalayaan ay nagsimula sa isang gabi ng luha at pag-asa, habang ang gabing iyon ay nagsilbing tanda ng walang hanggang biyaya ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Ang mga Israelita, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay abala sa paghahanda ng kanilang pag-alis. Ang bawat tahanan ay puno ng mga bulong ng mga pamilya, sinisigurado ang kanilang tinapay na walang pampaalsa, at inaayos ang kanilang mga kawan. Ang mga pintuan ng bawat bahay ay may marka ng dugo ng kordero, tanda ng kanilang pagsunod sa utos ng Diyos at proteksyon mula sa anghel ng kamatayan. Sa bawat pamilya, naroon ang magkahalong damdamin ng takot at pag-asa. "Mabilis! Huwag kayong magpapabaya," sigaw ni Eliab sa kanyang pamilya. "Kailangan nating umalis bago magbago ang isip ng Faraon." Ang kanyang mga anak ay nagmadaling mag-impake ng kanilang kakaunting kagamitan. Sa labas, naroon si Moises at si Aaron, pinangungunahan ang mga tao, sinisigurado ang maayos na pagkilos ng libu-libong Israelita. Sa kabilang bahagi ng bayan, ang Ehipto ay nagluluksa. Sa bawat sulok, may umiiyak, mga ina na nawalan ng kanilang mga panganay, mga ama na nagpupuyos sa galit at takot. Ang Faraon, bagamat puno ng galit, ay walang magawa kundi sundin ang utos ng Diyos. "Umalis na kayo," sigaw niya kay Moises sa huling pagkakataon. "Dalhin niyo ang lahat ng sa inyo, at huwag nang bumalik." Ang sandaling iyon ay isang bagong simula para sa mga Israelita. Sa kanilang pag-alis, dala nila ang kanilang mga alaga, ang kanilang pagkain, at ang kanilang pag-asa. Ngunit higit sa lahat, dala nila ang tiwala sa pangako ng Diyos, ang pangakong ihahatid sila sa isang lupaing sagana at puno ng kasaganaan. "Moises," tanong ni Zipporah, ang asawa ni Moises, habang naglalakad sa tabi niya. "Paano kung habulin tayo ng Faraon?" Ngumiti si Moises, bagamat may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa mga salot ay ang parehong Diyos na gagabay sa atin ngayon," sagot niya. Sa pagsikat ng araw, ang mga Israelita ay naglakbay sa tigang na disyerto. Ang kanilang bilang ay napakarami, ngunit nagkakaisa sila sa layunin, ang makalayo mula sa pagkaalipin. Sa kanilang likuran, naroon ang mga guho ng Ehipto, ngunit sa kanilang harapan, naroon ang hindi nila alam na hinaharap. Hindi nagtagal, natanggap ng Faraon ang balitang ang mga Israelita ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang kanyang galit ay muling bumalik at tumayo siya mula sa kanyang trono. "Bakit natin sila pinalaya? Sino ang gagawa ng kanilang mga trabaho? Tawagin ang aking hukbo. Habulin sila at ibalik sila dito," sigaw niya sa kanyang mga pinuno. Sa likuran ng mga Israelita, nakita nila ang alikabok na nilikha ng paparating na hukbo ng Faraon. Ang tunog ng mga karwaheng pandigma at ang mga yabag ng mga kabayo ay nagdala ng takot sa kanilang mga puso. "Moises, anong gagawin natin?" sigaw ng isang lalaki mula sa karamihan. "Dinala mo ba kami dito upang mamatay sa disyerto?" Tumayo si Moises sa harapan ng mga tao, ang kanyang mukha puno ng tapang at pananampalataya. "Huwag kayong matakot," sigaw niya. "Makikita ninyo ngayon ang kaligtasan ng Diyos. Siya ang lalaban para sa atin." Nang marating nila ang gilid ng pulang dagat, tumingin si Moises sa malawak na tubig sa kanilang harapan at ang papalapit na hukbo sa kanilang likuran. Sa kanyang puso, nanalangin siya. "Panginoon, ano ang gagawin ko?" Muling nagsalita ang Diyos.
Itaas mo ang iyong tungkod at hatiin mo ang dagat upang ang aking bayan ay makatawid sa tuyong lupa. Sumunod si Moises sa utos ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang tungkod at sa isang iglap ang tubig ng dagat ay nahati. Ang malakas na hangin ay humihip, nagbukas ng daan sa gitna ng dagat. Ang mga Israelita sa kanilang pagkamangha ay tumingin kay Moises at unti-unting nagsimulang tumawid. Habang sila'y naglalakad sa tuyong lupa, ang mataas na pader ng tubig sa magkabilang panig ay nagbigay sa kanila ng pangamba at pag-asa. Mabilis! Huwag kayong titigil, sigaw ni Eliab sa kanyang mga anak habang tinutulak ang kanilang mga kawan. Sa likuran, ang hukbo ng Faraon ay dumating na rin sa gilid ng dagat. Sa utos ng Faraon, ang kanilang mga karwahe at kabayo ay sumunod sa mga Israelita sa gitna ng nahating dagat. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng kaguluhan sa mga gulong ng kanilang mga karwahe. Ang mga sundalo ay nagpanik. Tumakas tayo! Ang Diyos ng Israel ang lumalaban para sa kanila, sigaw ng isang kapitan. Nang ang huling Israelita ay nakatawid na sa kabilang bahagi, muling inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang tungkod. Nang ito'y gawin niya, ang tubig ng dagat ay bumalik sa dati nitong kalagayan, nilalamon ang hukbo ng Faraon. Ang mga alinggaw ng kanilang sigaw ay lumubog kasama ng mga karwahe at kabayo. Sa kabila ng dagat, ang mga Israelita ay tumingin sa kanilang paligid, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang kanilang mga luha ay bumagsak, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Ang Panginoon ang nagligtas sa atin, sigaw ng isang babae, at unti-unting nag-umpisa ang awitan ng papuri. Ang mga tambol ay tumunog, at ang kanilang mga tinig ay pumailan lang sa hangin, nagpapasalamat sa himala ng kaligtasan. Habang sila'y nagdiriwang, si Moises ay tumingin sa malayo, sa direksyon ng disyerto na kanilang tatahakin. Ang kanilang kalayaan ay natamo na, ngunit alam niyang ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang puso, nanalangin siya muli, Panginoon, tulungan mo kaming magpatuloy. Sa ilalim ng walang hanggang init ng araw, ang disyerto ay tila walang hanggan. Ang lupa ay tigang at bitak-bitak, at ang mga bundok ng buhangin ay nagmumukhang nagbabantang alon na nag-aalok ng walang katiyakang landas. Ang mga Israelita ay naglalakad ng mahabang hanay, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kanilang likuran, ang pulang dagat ay tila isang alaala na lamang ng kaligtasan, ngunit sa kanilang harapan, naroon ang kawalan. Nauuhaw na kami, sigaw ng isang lalaki mula sa likod ng grupo. Ang kanyang tinig ay sinundan ng pag-angal ng marami pang iba. Bakit tayo dinala ni Moises sa lugar na ito? Mamatay lang ba tayo sa disyerto? Sa harapan ng hanay, si Moises ay naglalakad ng may mabigat na hakbang. Naririnig niya ang mga reklamo ng kanyang mga kababayan, at ang bawat isa ay tila isang palaso na tumatama sa kanyang puso. Si Aaron, na naglalakad sa kanyang tabi, ay tahimik ngunit halatang nag-aalala. Ano ang gagawin natin, kapatid? Tanong ni Aaron. Huminto si Moises at tumingin sa malawak na disyerto, ang kanyang mukha puno ng alalahanin. Manalangin tayo, sabi niya. Tumalikod sila sa karamihan at tumungo sa isang tahimik na lugar. Doon, itinayo nila ang kanilang mga kamay at nanalangin sa Diyos. Panginoon, ang iyong bayan ay nagugutom at nauuhaw. Ano ang gagawin ko? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang utos. Humarap ka sa mga tao, wika ng Diyos. Itaas mo ang iyong tungkod at dadaloy ang tubig mula sa bato upang mapawi ang kanilang uhaw. Bagamat puno ng pagod, si Moises ay tumindig ng may lakas mula sa pananampalataya. Gagawin ko ang iyong utos, Panginoon. Sa harapan ng nagrereklamong karamihan, tumayo si Moises sa tabi ng isang malaking bato. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Makinig kayo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno ay naririto at sasagutin ang inyong mga hinaing. Itinaas niya ang kanyang tungkod, at sa isang iglap, mula sa bato ay bumalong ang malakas na agos ng tubig. Ang mga tao ay nagmadaling uminom, ang kanilang mga galit ay napalitan ng pagkamangha. Si Moises ay tunay na pinili ng Diyos, sigaw ng isang babae, habang siya ay umiinom. Ngunit hindi nagtagal, ang parehong espiritu ng reklamo ay bumalik. Hindi lamang tubig ang kailangan namin, sabi ng isang lalaki. Nasaan ang pagkain? Mamamatay kami dito sa gutom. Ang mga tinig ng pagsuway ay muling nag-ingay. Si Moises, bagamat napapagod na, ay muling nanalangin. At muli ang Diyos ay nagpadala ng sagot. Sa susunod na araw, habang sumisikat ang araw, napansin ng mga tao ang tila mga butil na kumakalat sa lupa.
Ito ay parang manipis na hamog, ngunit nang ito'y kanilang tinikman, ito ay matamis na parang pulot. Ano ito? Tanong ng mga tao sa isa't isa. Si Moises ay ngumiti at sinabing, ito ang tinapay mula sa langit na ipinadala ng Diyos. Tawagin natin itong mana. Bawat araw, ang mga tao ay nangolekta ng mana, sapat lamang para sa kanilang kailangan. Ang mana ay naging sagot sa kanilang kagutuman, ngunit sa kabila nito, may ilan na hindi pa rin nasisiyahan. Lagi na lang mana, reklamo ng isang lalaki. Wala na bang ibang pagkain? Narinig ni Moises ang kanilang hinaing, at muli siyang tumawag sa Diyos. Sa gabing iyon, dumating ang isang malaking grupo ng mga ibon, at ang mga tao ay nagtipon ng karne upang kainin. Muli, napawi ang kanilang gutom. Ngunit sa kabila ng mga himalang ito, hindi pa rin lubos na naniniwala ang ilan sa kabutihan ng Diyos. Hanggang kailan kami maglalakad sa disyertong ito? Tanong ng isa. May dulo ba ito? Sa isang gabi, habang ang kampo ay tahimik at ang lahat ay nagpapahinga, si Moises ay nag-iisa sa itaas ng isang burol. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bituin, at ang kanyang puso ay puno ng tanong. Panginoon, bakit sila laging nagrereklamo? Bakit tila hindi sapat ang iyong mga himala upang sila'y maniwala? Isang banayad na tinig ang sumagot sa kanyang puso. Huwag kang panghinaan ng loob, Moises. Ako ang kanilang gabay at ikaw ang aking lingkod. Magtiwala ka, sapagkat ang aking plano ay hindi mabibigo. Sa susunod na araw, habang ang mga tao ay naghahanda upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, isang ulap ang bumalot sa kanilang kampo. Ang ulap na ito ay naging gabay nila sa araw, at sa gabi, isang haliging apoy ang nagbigay liwanag sa kanilang daan. Ang presensya ng Diyos ay naging malinaw sa kanilang harapan. Habang sila'y naglalakbay, unti-unting natutunan ng ilan na magtiwala. Ngunit sa bawat hakbang, ang hamon ay nananatili, ang hamon ng pananampalataya sa gitna ng kawalan. Sa disyerto, hindi lamang tubig at pagkain ang hinahanap ng mga tao, sila'y naghahanap ng katiyakan, at higit sa lahat, ng kahulugan sa kanilang pakikibaka. Si Moises, bagamat napapagod, ay nanatiling matatag. Sa kanyang puso, alam niyang ang Diyos ang tunay na pinuno ng kanilang paglalakbay. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pananampalataya ay nagiging mas matibay, tulad ng bato na kung saan dumaloy ang tubig ng buhay. Ang mga araw sa disyerto ay naging linggo, at ang linggo ay naging buwan. Sa kabila ng pagod at hirap, ang mga Israelita ay patuloy na naglalakbay, sinusundan ang ulap na siyang gabay ng Diyos sa araw at ang haliging apoy sa gabi. Sa bawat hakbang, ang kanilang pananampalataya ay sinusubok, ngunit sa kabila ng lahat, sila ay nagpatuloy. Sa wakas, narating nila ang paanan ng isang malaking bundok, ang Sinai. Ang lugar ay tila banal at puno ng misteryo, na parang ang bawat bato at buhangin ay may dalang pahiwatig ng presensya ng Diyos. Magkampo tayo rito, utos ni Moises sa mga tao. Ang bawat isa ay abala sa paghahanda ng kanilang mga tolda. Ang hangin sa paligid ng bundok ay malamig at tila may bigat sa bawat ihip nito. Ang mga tao ay nagtanong, ano ang mangyayari dito? Bakit tayo huminto? Kinagabihan, si Moises ay umakyat sa bundok mag-isa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, puno ng pag-iingat, habang ang kanyang puso ay puno ng pananabik at kaba. Nang marating niya ang itaas, isang malakas na tinig ang dumagundong mula sa ulap na bumalot sa bundok. Moises, wika ng Diyos, sabihin mo sa aking bayan na sila'y maghanda, sapagkat ako'y bababa sa bundok na ito upang makipag-usap sa kanila. Pagbalik ni Moises sa kampo, tinawag niya ang mga tao. Hiniling ng Diyos na maghanda kayo. Linisin niyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga damit at ang inyong puso. Sa ikatlong araw, ang Panginoon ay bababa sa bundok na ito upang ipakita ang kanyang presensya. Sa loob ng 3 araw, ang kampo ay puno ng aktibidad. Ang bawat isa ay naglinis ng kanilang mga gamit, nagbihis ng kanilang pinakamalinis na kasuotan, at tahimik na nanalangin. Ang katahimikan ng disyerto ay tila napalitan ng tensyon, na parang ang lahat ay naghahanda para sa isang hindi malilimutang kaganapan. Sa ikatlong araw, ang kalangitan ay biglang dumilim. Ang hangin ay lumakas, at isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid. Ang bundok ay napuno ng makapal na ulap, at ang tuktok nito ay nagliyab na parang nasusunog. Ang tunog ng trompeta ay narinig, at ito'y lalong lumakas na tila tinatawag ang bawat isa na lumapit. Ang mga Israelita, sa takot at paghanga, ay lumapit kay Moises. Kami natatakot, sabi nila. Ikaw na lamang ang makipag-usap sa Diyos para sa amin.
Si Moises, puno ng lakas ng loob at pananampalataya, ay muling umakyat sa bundok. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat, ngunit ang kanyang puso ay determinado. Sa itaas, siya'y tumayo sa harap ng presensya ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay dumagundong, puno ng kapangyarihan, at sinabi niya ang kanyang mga utos. Moises, wika ng Diyos, narito ang mga tuntunin na ibibigay ko sa aking bayan. Ang bawat salita ng Diyos ay tumagos sa puso ni Moises, habang kanyang binanggit ang 10 utos, mga alituntunin na magiging pundasyon ng kanilang buhay bilang bayan ng Diyos. Sa bawat utos, si Moises ay nakinig ng mabuti, alam niyang ang mga salitang ito ay magiging gabay ng Israel sa kanilang paglalakbay sa hinaharap. Pagkatapos ng maraming araw sa bundok, si Moises ay bumaba, dala ang 2 tapyas ng bato na inukit ng Diyos mismo. Sa kanyang pagbabalik, narinig niya ang ingay mula sa kampo. Sa halip ng mga panalangin at pasasalamat, narinig niya ang tunog ng pagsasaya at sigawan. Ano ang nangyayari? Tanong niya kay Joshua, na sumalubong sa kanya sa gitna ng bundok. Parang may giyera sa kampo. Pagdating nila sa kampo, tumambad kay Moises ang isang nakapanghihilakbot na tanawin. Ang mga tao'y sumasayaw sa paligid ng isang gintong baka na kanilang ginawa, sinasamba ito na parang Diyos. Ang galit ni Moises ay sumiklab. Ang mga tapyas ng bato ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay, nabasag ang mga ito sa lupa. Ano ang ginawa ninyo? Sigaw niya sa mga tao. Ang mga tao'y natigilan at ang kasiyahan ay napalitan ng takot. Tumayo si Moises sa gitna nila, ang kanyang tinig puno ng galit at kalungkutan. Paano ninyo nagawang talikuran ang Diyos na nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin? Sa kabila ng kanyang mga himala, kayo'y sumamba sa isang idolo. Si Aaron, na siyang nangasiwa sa paggawa ng gintong baka, ay lumapit kay Moises, ang kanyang mukha puno ng kahihiyan. Mga tao'y nagpilit, sabi niya. Kinuha ko ang kanilang ginto at ito'y naging ganito. Ngunit si Moises ay hindi nakinig sa mga paliwanag. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan, at winasak niya ang gintong baka, dinurog ito hanggang maging abo, at inutusan ang mga tao na uminom ng tubig na may halong abo ng idolo. Ang araw na iyon ay naging isang paalala ng bigat ng kanilang pagsuway. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, si Moises ay muling umakyat sa bundok upang manalangin sa Diyos. Panginoon, wika niya, nagkasala ang iyong bayan. Ngunit patawarin mo sila. Kung hindi mo sila patatawarin, burahin mo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ang sagot ng Diyos ay puno ng biyaya. Ang aking awa ay nananatili, ngunit ang bawat isa ay kailangang managot sa kanilang kasalanan. Bumalik ka, Moises, at muling isulat ang aking mga utos. Ang aking plano para sa bayan ay hindi magbabago. Sa muling pagbaba ni Moises, dala niya ang panibagong tapyas ng bato. Ang kanyang mukha ay nagliwanag, na tila dala ng presensya ng Diyos. Ang mga tao'y tumingin sa kanya ng may takot at paggalang. Narito ang batas ng Panginoon, sabi niya. Ito ang gabay ng ating buhay. Sundin niyo ito, at tayo'y magiging bayan na kanyang pinili. Ang araw na iyon sa Sinai ay naging pundasyon ng bagong relasyon ng Israel sa Diyos. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, ang biyaya ng Diyos ay nanatili. At sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, dala nila ang 10 utos bilang paalala ng kabanalan ng Diyos at ng kanilang tungkulin bilang kanyang bayan. Ang araw ay sumikat sa disyerto, ngunit ang init nito ay hindi kayang pantayan ang tensyon sa kampo ng mga Israelita. Sa kabila ng kanilang bagong mga batas at ang presensya ng Diyos na malinaw na gumagabay sa kanila, ang kanilang mga puso ay patuloy na tinutubuan ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya. Ang disyerto ay hindi lamang lugar ng pisikal na pagsubok kundi pati na rin ng espiritual na pakikibaka. Sa isang sulok ng kampo, naroon si Korah, isang lalaking kilala sa kanyang matinding pananalita at impluensya sa mga tao. Kasama ang ilang pinuno mula sa tribo ni Levi, lihim silang nag-uusap. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ilalim ng pamumuno ni Moises? Tanong ni Korah, ang kanyang tinig puno ng galit. Hindi ba tayo rin ay banal? Bakit siya lamang at si Aaron ang may karapatang mamuno? Ang mga tao sa paligid niya ay tumango, at ang bulong ng pagsuway ay mabilis na kumalat sa kampo. Tama si Korah, wika ng isa. Bakit tayo palaging sumusunod kay Moises? Ang disyertong ito ay tila wala namang patutunguhan. Sa kabila ng kanilang lihim na plano, narinig ni Moises ang kanilang mga reklamo. Tinawag niya ang mga tao at tumayo sa gitna nila, ang kanyang mukha puno ng bigat ng responsibilidad. Korah, wika niya, bakit niyo hinahamon ang otoridad na ibinigay ng Diyos?
Hindi ba't ako'y inutusan lamang upang akayin kayo? Ang inyong reklamo ay hindi laban sa akin, kundi laban sa Panginoon. Ngunit si Korah ay hindi umatras. Ikaw lamang ba ang lingkod ng Diyos, Moises? Sagot niya. Ang lahat ng tao sa kampong ito ay banal. Hindi mo kami maaaring sabihin kung ano ang gagawin. Ang sigalot ay umabot sa sukdulan. Si Moises, sa gitna ng tensyon, ay lumuhod at nanalangin sa Diyos. Panginoon, wika niya, ikaw lamang ang makakapagpakita kung sino ang iyong pinili. Bukas, ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Kinabukasan, ang kampo ay puno ng katahimikan habang ang lahat ay nagtipon sa paligid ni Korah at ng kanyang mga taga-suporta. Si Moises at si Aaron ay tumayo sa kabilang panig. Ang tinig ni Moises ay malakas nang magsalita siya. Kung ang mga lalaking ito ay mamamatay sa karaniwang paraan, kung gayon ay hindi ako pinili ng Diyos. Ngunit kung ang lupa ay magbubukas at sila'y lamunin, malalaman niyo na nilapastangan nila ang Panginoon. Sa isang iglap, isang malakas na ugong ang narinig, at ang lupa sa ilalim ni Korah at ng kanyang mga taga-suporta ay bumuka. Sa harap ng lahat, sila'y nilamon ng lupa, at ang takot ay bumalot sa buong kampo. Ang mga tao'y napasigaw, ang Diyos ay makapangyarihan. Si Moises ang kanyang pinili. Ang araw na iyon ay naging isang paalala ng bigat ng pagsuway. Ngunit sa kabila ng trahedya, ang ugali ng tao ay tila mahirap baguhin. Ilang araw lamang ang lumipas, muling nagreklamo ang bayan. Walang tubig. Mamamatay na kami dito sa disyerto, sigaw ng ilan. Muling lumapit si Moises sa Diyos, humingi ng gabay at sagot. Ang Diyos ay nagbigay ng malinaw na utos. Kunin mo ang iyong tungkod at kausapin ang bato sa harap nila, at mula rito ay dadaloy ang tubig. Sa harap ng nagrereklamong karamihan, si Moises ay tumindig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagod at galit. Makinig kayo, mga rebelde, sigaw niya. Kailangan ba naming magpalabas ng tubig para sa inyo mula sa batong ito? Sa halip na kausapin ang bato gaya ng iniutos ng Diyos, pinalo ni Moises ito ng 2 beses gamit ang kanyang tungkod. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, ang tubig ay dumaloy ng sagana, at ang mga tao ay uminom. Ngunit ang sandaling iyon ay nagdala ng mabigat na kahihinatnan. Tinawag ng Diyos si Moises at si Aaron, at sa isang seryosong tinig ay sinabi, dahil hindi ninyo ako pinagkatiwalaan upang parangalan ako bilang banal sa harap ng Israel, hindi ninyo dadalhin ang bayang ito sa lupang pangako. Ang salita ng Diyos ay tumagos sa puso ni Moises. Ang kanyang pagsuway, bagamat dulot ng galit at pagod, ay nagdala ng parusa na hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay tumanggap ng desisyon ng Diyos ng may kababaang loob. Alam niyang ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa kanyang sariling nais. Habang ang kampo ay naghahanda upang magpatuloy, si Moises ay tumayo sa harap ng bayan. Ang Diyos ay matapat, wika niya, ngunit tayo ay tinawag na maging tapat din sa Kanya. Sundin niyo ang kanyang mga utos, sapagkat ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang awa at gabay. Ang mga tao'y tahimik na nakinig. Sa kanilang mga puso, unti-unti nilang nauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod at pananampalataya. Ngunit ang daan sa kanilang patutunguhan ay mahaba pa. At habang ang araw ay muling sumikat sa disyerto, ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy, puno ng pag-asa at hamon. Ang araw ay tila walang awa habang tumama ang init nito sa tigang na disyerto. Ang kampo ng mga Israelita ay puno ng ingay, mga tinig ng pag-aalala at reklamo na tila hindi natatapos. Ang kanilang uhaw ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga puso, at ang bawat hakbang sa mainit na buhangin ay naging mabigat. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Moises, nakatitig sa malawak na kapatagan, habang iniisip kung paano niya muling maipapakita sa mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Moises, hanggang kailan kami magtitiis? Sigaw ng isang lalaki mula sa karamihan. Dinala mo ba kami dito upang mamatay? Wala kaming tubig, ni para sa amin ni sa aming mga hayop. Sumunod ang maraming tinig na nagsasabing, mas mabuti pang nanatili kami sa Ehipto. Doon, bagamat alipin, may pagkain at tubig kaming sapat. Ang kanilang mga reklamo ay parang mabibigat na batong dumadagok sa puso ni Moises. Alam niyang ang kanilang galit ay hindi lamang laban sa kanya, kundi laban sa Diyos na nagligtas sa kanila. Si Moises, kasama si Aaron, ay tumalikod sa karamihan. Pumunta sila sa tabernakulo, ang sagradong lugar kung saan nila kinakausap ang Diyos. Doon, sa katahimikan, lumuhod silang magkasama. Panginoon, wika ni Moises, ang kanyang tinig puno ng pagod, ang iyong bayan ay nauuhaw at nagrereklamo.
Ano ang nais mong gawin namin? Ang tinig ng Diyos ay dumating ng malinaw. Kunin mo ang iyong tungkod, Moises. Tipunin mo ang mga tao, at sa harapan nila, kausapin mo ang bato. Mula rito, dadaloy ang tubig na magbibigay buhay sa kanila at sa kanilang mga hayop. Muling tumindig si Moises, dala ang tungkod na minsang naging simbolo ng maraming himala. Sa pagharap niya sa nag-aalalang karamihan, ang kanyang galit at pagod ay sumiklab. Nakikita niya ang kawalan ng pasensya at tiwala ng mga tao, at sa sandaling iyon, ang kanyang sariling damdamin ay nanaig sa kanya. Makinig kayo, mga rebelde, sigaw niya, ang kanyang tinigpuno ng galit. Kailangan ba naming magpalabas ng tubig mula sa batong ito para sa inyo? Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo ang bato ng 2 beses gamit ang kanyang tungkod. Sa kabila ng kanyang pagsuway sa utos ng Diyos na kausapin lamang ang bato, ang tubig ay dumaloy ng sagana. Ang mga tao at kanilang mga hayop ay uminom, at ang kanilang uhaw ay napawi. Ngunit ang sandaling ito ng kaluwagan ay may malalim na kahihinatnan. Sa kabila ng pagbibigay ng tubig, ang Diyos ay tumingin sa aksyon ni Moises ng may lungkot. Sa kanilang pag-isa ni Aaron, sinabi ng Diyos, "Dahil hindi niyo ako pinagtiwalaan upang parangalan ako bilang banal sa harapan ng mga Israelita, hindi kayo papayagang pangunahan ang aking bayan patungo sa lupang pangako." Ang mga salita ng Diyos ay tumagos sa puso ni Moises. Alam niyang sa isang sandali ng kahinaan, pinayagan niya ang kanyang galit na humadlang sa kanyang pagsunod. Bagamat ang kanyang layunin ay maglingkod sa bayan, ang kanyang pagkilos ay naging tanda ng kanyang sariling kawalan ng tiwala. Sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, alam niyang ang desisyon ng Diyos ay makatarungan. Sa kampo, hindi nalaman ng karamihan ang bigat ng parusang ipinataw kay Moises at Aaron. Para sa kanila, ang tubig ay sapat na upang maibsan ang kanilang mga hinaing. Ngunit si Moises, sa kanyang puso, ay nagsimulang tanggapin ang kanyang kapalaran. Alam niyang ang kanyang paglalakbay bilang pinuno ay may hangganan, at ang kanyang misyon ay hindi magtatapos ayon sa kanyang inaasahan. Habang ang araw ay papalubog, tumayo si Moises sa isang mataas na lugar kung saan matatanaw ang kampo ng mga Israelita. Nakita niya ang kanilang mga tolda, ang kanilang mga kawan, at ang kanilang mga pamilya. Sa kabila ng kanilang mga reklamo at pag-aalinlangan, mahal niya ang kanyang bayan. Sa kanyang puso, nanalangin siya, "Panginoon, tulungan mo silang magpatuloy. Bagamat hindi ako ang makakapasok sa lupang pangako, hiling ko na ang iyong plano para sa kanila ay maganap." Ang araw na iyon sa Meriba ay naging isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod. Para kay Moises, ito'y naging isang sandali ng pagtanggap at pagsuko sa kalooban ng Diyos. At habang ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy, ang mga alingawngaw ng tubig na dumaloy mula sa bato ay nagsilbing paalala na kahit sa gitna ng pagsuway, ang biyaya ng Diyos ay nananatiling wagas. Ang disyerto ay nanatiling walang hanggan sa harapan ng mga Israelita, isang tahimik na saksi sa kanilang pakikibaka at paglalakbay. Ang mga araw ay tila humahaba habang sila'y naglalakad, at ang mga gabi ay puno ng tanong at pag-aalala. Para kay Moises, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magnilay. Ang kanyang kabiguan sa Meriba ay patuloy na bumabagabag sa kanya, ngunit alam niyang ang kanyang tungkulin bilang pinuno ay kailangang magpatuloy. Habang ang kampo ay tahimik na nagpapahinga, si Moises ay naglalakad mag-isa sa gilid ng kampo. Ang kanyang tungkod ay nakapatong sa kanyang balikat, at ang malamig na simoy ng gabi ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang iniisip. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa bituin-bituin, at ang kanyang mga panalangin ay bumalot sa kalangitan. "Panginoon," bulong niya, "sa kabila ng aking pagkukulang, patnubayan mo ang iyong bayan. Huwag mo silang pabayaan." Sa kabila ng kanyang pananahimik, alam niyang kailangang ihanda ang mga Israelita para sa hinaharap. Isang araw, tinipon niya ang mga pinuno ng bawat tribo. "Ang ating paglalakbay ay hindi magtatagal magpakailanman," sabi ni Moises, ang kanyang tinig ay puno ng gravitas. "Ngunit dapat ninyong matutunan na magtiwala sa Diyos ng higit pa kaysa sa inyong mga sarili." Ang ilan sa mga pinuno ay tumango, ngunit may iba na nagtanong, "Ngunit, Moises, paano kung hindi tayo makapagpatuloy? Ang lupang pangako ay parang isang panaginip lamang. May katiyakan ba ito?" Tumugon si Moises, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi siya kailanman nabigo, ngunit dapat tayong magpakumbaba at sumunod sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad si Moises kasama si Joshua, ang kanyang matapat na tagapaglingkod, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap.
Josu, sabi ni Moises, ang araw ko bilang pinuno ng bayan na ito ay malapit ng magwakas. Ngunit ang misyon ng Diyos ay hindi nagtatapos dito. Ikaw ang magiging susunod na mangunguna sa kanila. Si Josu ay napatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Ako? Ngunit, Moises, hindi ko kayang palitan ka. Paano ko magagampanan ang iyong ginawa? Ngumiti si Moises at hinawakan ang balikat ni Josu. Ang lakas ko ay hindi sa akin, kundi sa Diyos. At ikaw, Josu, ay pinili niya upang ipagpatuloy ang misyon. Magtiwala ka, sapagkat siya ang magiging iyong kalakasan. Habang ang kanilang pag-uusap ay tumagal, nagsimula ng lumitaw ang liwanag ng umaga. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Moises na ang kanyang papel bilang tagapagligtas ng Israel ay papalapit na sa wakas. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang dedikasyon sa kanyang bayan ay nananatiling matibay. Sa mga araw na sumunod, inihanda ni Moises ang mga tao. Tinuruan niya silang sumunod sa mga utos ng Diyos at paalalahanan sila tungkol sa kanyang mga himala. Ang kanyang mga salita ay naging gabay para sa susunod na henerasyon. Sa bawat pagtuturo, ang kanyang boses ay nagiging mas mapanatag, parang isang taong alam na ang kanyang misyon ay nasa tamang landas. Ang Diyos ay laging kasama ninyo, madalas niyang ipaalala. Kapag kayo'y dumating sa lupang pangako, huwag ninyong kalimutang sundin ang kanyang mga batas. Sapagkat ang inyong tagumpay ay nakasalalay sa inyong pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, may mga sandali pa rin na siya ay nag-iisa, nagmumuni-muni sa kanyang pagkakamali sa Meriba. Panginoon, bulong niya sa tahimik na gabi, bagamat hindi mo ako papayagang makita ang lupang pangako, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na maglingkod sa iyo. Ang aking buhay ay naging ganap dahil sa iyong plano. Ang mga tao ay unti-unting natututo mula sa kanyang mga aral. Ang ilan ay nagsimulang magpakita ng higit na pananampalataya, habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang mga tanong. Sa bawat araw na lumilipas, ang disyerto ay tila nagiging bahagi ng kanilang kwento, isang lugar ng pagsubok at pagbabago. Ang kampo ay muling naghanda upang magpatuloy sa paglalakbay. Ang ulap na gumagabay sa kanila ay dahan-dahang umusad at sumunod ang buong bayan. Habang nakatingin si Moises sa kanilang hanay, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas magaan at ang kanyang paningin ay malinaw. Habang ang araw ay unti-unting tumataas, ang paglalakbay ng Israel ay nagpatuloy. Bagamat si Moises ay alam na hindi niya mararating ang dulo ng kanilang misyon, ang kanyang puso ay puno ng katiyakan na ang Diyos ang magtatapos ng kanilang kwento. Sa gitna ng tigang na disyerto, ang pag-asa ay patuloy na nabubuhay, dala ng pananampalataya na ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Ang araw ay sumikat sa kalangitan, at ang malawak na kapatagan ng Moab ay lumitaw sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos ng napakahabang paglalakbay sa disyerto, sa wakas ay natanaw nila ang kanilang layunin, ang lupang pangako. Sa kabila ng kanilang pagod at paghihirap, ang kagandahan ng lupaing iyon ay nagbigay ng panibagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang pananabik, alam nilang may huling mga hakbang na kailangang gawin bago sila tuluyang makapasok. Moises, wika ni Josu habang naglalakad sila sa tabi ng kampo, narito na tayo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong paggabay. Ngunit mumiti lamang si Moises at tumango. Alam niya na ang kanyang tungkulin ay nagtatapos na, ngunit hindi niya ipinakita ang bigat ng emosyon sa kanyang mukha. Tinawag ni Moises ang buong bayan upang magtipon sa harap ng kanyang tolda. Ang mga tribo ay nagtipon, ang kanilang mga matay nakatuon sa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Tumindig si Moises, ang kanyang anyo ay tila isang haligi ng karunungan at pananampalataya. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw nang magsalita siya. Narito tayo sa hangganan ng lupang ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Ngunit bago kayo pumasok, may mga bagay kayong kailangang tandaan. Pinaalalahanan ni Moises ang mga tao tungkol sa kanilang kasaysayan, kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, kung paano sila tinulungan sa gitna ng disyerto, at kung paano sila binigyan ng batas upang maging gabay sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, sabi niya, at kailangang manatili kayong tapat sa Kanya. Nagpatuloy si Moises, binigyang diin ang mga utos ng Diyos. Kapag kayo'y pumasok sa lupaing ito, huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon. Huwag kayong magpadala sa kasaganaan ng lupa at kalimutan kung sino ang nagbigay sa inyo nito. Sundin niyo ang kanyang mga batas, sapagkat ito ang magpapanatili sa inyong tagumpay. Sa kabila ng kanyang matatag na pananalita,
ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na magtuturo siya sa kanyang bayan. Ang mga alaala ng kanilang paglalakbay, ang hirap, ang mga himala, ang mga pagsubok, ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Habang ang araw ay palubog na, tinawag ni Moises si Joshua sa harapan ng bayan. Ito ang inyong susunod na pinuno, anunsyo niya, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Siya ang magdadala sa inyo sa lupang ito. Magtiwala kayo sa kanya sapagkat siya'y pinili ng Diyos upang ipagpatuloy ang ating misyon. Si Joshua ay tumindig sa tabi ni Moises, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng alinlangan. Hindi ko kayang gawin ang ginawa mo, Moises, bulong niya. Ngunit mumiti si Moises at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Joshua. Hindi mo kailangang maging ako, Joshua. Magtiwala ka lamang sa Diyos at siya ang gagabay sa iyo. Sa gabing iyon, si Moises ay nagpaalam sa mga tao. Ang bawat isa ay lumapit sa kanya, nagpasalamat at nagbigay ng kanilang pagpapala. Ang kampo ay napuno ng awitan at panalangin, isang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang pinuno na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanilang kalayaan. Kinabukasan, si Moises ay tumayo sa harap ng bayan sa huling pagkakataon. Ako'y hindi makakapasok sa lupang ito, sabi niya, ngunit masaya akong makita ang katuparan ng pangakong ito. Sundin niyo ang Diyos at huwag ninyong talikuran ang kanyang mga utos. Siya ang inyong magiging gabay ngayon at magpakailanman. Habang ang mga tao ay nagtipon upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, si Moises ay tumingin sa malayo, sa lupaing hindi niya mararating. Bagamat may lungkot sa kanyang puso, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling buo. Alam niyang ang Diyos ang magdadala sa kanyang bayan sa kanilang destinasyon, at sapat na yon para sa kanya. Habang ang araw ay tumataas sa kalangitan, ang kampo ng mga Israelita ay nagsimulang maglakbay patungo sa lupang pangako. Si Moises, sa kanyang puso, ay nanalangin, Panginoon, ikaw na ang bahala sa kanila. Ang aking buhay ay naging ganap dahil sa iyo. Ang araw ay mataas sa kalangitan, at ang liwanag nito ay tumama sa matarik na mga bato ng bundok Nebo. Ang hangin ay malamig, na tila bumabalot sa bawat sulok ng bundok na iyon ng misteryo at kabanalan. Alam ni Moises na ang araw na ito ay kakaiba. Sa gitna ng kanyang malalim na pananampalataya, naramdaman niya ang bigat ng paalam, hindi lamang sa kanyang bayan, kundi sa mundong kanyang ginagalawan. Moses, wika ni Joshua, habang kasama niyang naglalakad papunta sa paanan ng bundok. Hindi ba't maaari kang manatili? Maaari mong makita ang katuparan ng lahat ng iyong pinaghirapan. Ngumiti si Moises, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap. Ang Panginoon ay nagbigay sa akin ng misyon, Joshua. Ang aking paglalakbay ay natapos na. Ngunit ikaw ang magpapatuloy. Ikaw ang magdadala sa kanila sa lupang ipinangako. Magtiwala ka sa kanya sapagkat hindi kanya iiwan. Habang sila'y naglalakad, ang bawat hakbang ay tila nagpapaalala kay Moises ng mga nangyari sa nakaraan, ang sara na nagliliyab, ang pulang dagat na nahati, ang batas na ibinigay sa Sinai. Ang bawat alaala ay nagpatibay sa kanyang loob, ngunit hindi nito naalis ang kaunting lungkot na bumabalot sa kanya. Pagdating sa paanan ng bundok, tumigil si Joshua at tumingin kay Moises. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam, wika ni Joshua, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Moises ang kanyang balikat, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretsyo kay Joshua. Hindi ito paalam, Joshua. Ang Diyos ay kasama mo at ako'y mananatili sa inyong alaala. Gampanan mo ang misyon na iniatas niya sa iyo. Iniwan ni Joshua si Moises sa paanan ng bundok. Habang si Moises ay nagsimulang umakyat, naramdaman niya ang kapayapaan na tila bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat hakbang, ang tanawin ay nagiging mas malinaw. Sa tuktok ng bundok Nebo, tumigil siya, at sa kanyang harapan ay bumungad ang tanawin ng lupang pangako. Ang lambak ng Jordan ay tila isang ilog ng pag-asa, ang mga berde at matabang lupa ng Kanaan ay nag-umapaw sa kagandahan. Napatingin si Moises sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang lupaing ipinangako mo, Panginoon, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Bagamat hindi ako makakarating dito, nagpapasalamat ako na ito'y natupad. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin, ang tinig ng Diyos ay dumating sa kanya, banayad ngunit malinaw. Ito ang lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac, at Jacob. Pinayagan kitang makita ito, ngunit hindi ka makakatawid dito. Sa kabila ng malalim na emosyon, umiti si Moises. Sa kanyang puso, alam niyang natupad niya ang kanyang layunin.
Alam niyang ang bayan na kanyang inakay mula sa pagkaalipin ay nasa kamay ng Diyos, at iyon ang pinakamahalaga. Sa tahimik na sandali, si Moises ay naupo sa ibabaw ng bundok. Ang hangin ay dumaloy ng banayad, na parang yakap ng Diyos sa kanyang tapat na lingkod. At doon, sa tuktok ng bundok Nebo, si Moises ay namahinga. Ang kanyang mga mata ay nagsara, at ang kanyang espiritu ay bumalik sa kanyang may likha. Ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises sa isang lambak sa Moab. Walang sinuman ang nakakaalam ng eksaktong lugar ng kanyang libingan. Sa kanyang awa at pag-ibig, pinanatili ng Diyos ang lugar na iyon bilang isang lihim, upang si Moises ay manatiling isang simbolo ng pananampalataya at pamana ng Israel. Sa kampo, ang mga Israelita ay nanatili sa katahimikan. Ang balita ng pagpanaw ni Moises ay nagdala ng pagdadalamhati sa kanilang mga puso. Ngunit alam nilang ang kanyang buhay ay isang dakilang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod. Si Joshua ay tumindig bilang kanilang bagong pinuno, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang Diyos na gumabay kay Moises ay siya ring gagabay sa atin, wika niya. Hindi tayo niya iiwan. Habang ang kampo ay nagsimulang maghanda upang tumawid sa Jordan, ang alaala ni Moises ay nanatili sa kanilang mga puso. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral, at ang kanyang buhay ay naging gabay nila habang sila'y naglalakbay patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos. At sa itaas ng bundok Nebo, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, ang pangalan ni Moises ay naging isang paalala na ang pananampalataya at pagsunod ay nagdadala ng walang hanggang layunin. Ang mga ulap ay bumalot sa tuktok ng bundok Nebo, na parang isang belo na nagtatago sa pinakahuling kabanata ng buhay ni Moises. Habang ang mga Israelita ay tahimik na naglalakbay pababa ng lambak ng Moab, hindi nila alam ang eksaktong nangyari sa kanilang pinuno. Alam lamang nila na siya'y nawala sa kanilang piling, at ang balita ng kanyang kamatayan ay kumalat ng mabilis sa kampo. Sa gitna ng kanilang pamimighati, nagtipon ang mga matatanda at mga pinuno ng tribo upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Si Joshua, bagamat puno ng bigat sa kanyang puso, ay tumayo sa gitna nila. Ang ating pinuno ay umalis na, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag ngunit may halong lungkot. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang misyon na sinimulan ni Moises ay ating ipagpapatuloy. Siya ay isang halimbawa at ang kanyang alaala ang magiging gabay natin. Ang bawat isa sa kampo ay nagluksa. Ang tunog ng kanilang mga awit ng pagdadalamhati ay narinig sa buong lambak. Ngunit sa kabila ng kanilang lungkot, may isang katanungan ang nananatili, na saan ang katawan ni Moises? Ang kanyang libingan ay nanatiling isang misteryo. Ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya, at walang sinuman ang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Ang pagkawala ng kanyang pisikal na katawan ay tila isang pahiwatig na ang kanyang pamana ay higit pa sa kanyang presensya, ito ay espiritual at walang hanggan. Habang ang kampo ay naghahanda na muling magpatuloy, isang batang lalaki ang lumapit kay Joshua. Paano po natin maaalala si Moises kung hindi natin alam kung saan siya inilibing? Tanong niya. Ang tanong na iyon ay nagdala ng katahimikan sa paligid. Tumayo si Joshua at tumingin sa langit. Ang ating alaala kay Moises ay hindi nakasalalay sa isang lugar. Ito'y nasa ating puso, sa mga batas na ibinigay niya, at sa mga aral na iniwan niya sa atin. Ang kanyang buhay ay higit pa sa kanyang katawan. Sa loob ng maraming araw, ang mga Israelita ay nanatili sa Moab, nagdadalamhati at nagmumuni-muni. Ang kanilang mga panalangin ay puno ng pasasalamat para sa buhay ni Moises, at ang bawat isa ay nagbalik-tanaw sa mga himala na kanilang nasaksihan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kwento ng kanilang kalayaan mula sa Ehipto, ang pagtanggap ng batas sa Sinai, at ang kanilang patuloy na paglalakbay sa disyerto ay lahat konektado sa pangalan ni Moises. Ngunit alam nila na ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Sa isang gabing tahimik, habang ang buong kampo ay nagpapahinga, si Joshua ay muling nanalangin. Panginoon, wika niya, gabayan mo kami tulad ng iyong paggabay kay Moises. Palakasin mo ang aming loob upang kami maging karapat-dapat sa pangakong lupa na iyong ibinigay. Ang ulap na gumabay sa kanila sa buong disyerto ay nanatili sa ibabaw ng kampo, isang malinaw na tanda ng presensya ng Diyos. Sa araw ng kanilang pag-alis mula sa Moab, ang haliging apoy ay muling nagpakita sa gabi, na parang isang pagpapala mula sa Diyos, upang ipaalam na ang kanilang paglalakbay ay patuloy na nasa ilalim ng kanyang gabay. Habang ang kampo ay tumawid sa lambak ng Moab, ang misteryo sa paligid ng kamatayan ni Moises ay nanatili.
Ngunit para sa kanila, hindi mahalaga kung saan siya inilibing o kung anuman ang eksaktong nangyari. Ang mahalaga ay ang kanyang pamana, ang pananampalataya, ang mga batas, at ang mga aral na kanilang natutunan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa kanyang pagkawala, ito ay patuloy na umaalingaw sa kanilang mga puso at sa mga susunod pang henerasyon. Ang misteryo ng kanyang libingan ay tila isang paalala mula sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi dapat sa isang lugar o sa isang tao, kundi sa kanya lamang. Ang pagkakakilanlan ni Moises bilang isang propeta at pinuno ay hindi kailanman naugnay sa isang pisikal na lugar, kundi sa kanyang matibay na pananampalataya at pagkamasunurin sa Diyos. Habang ang kampo ay dahan-dahang nawala sa abot tanaw, ang bundok Nebo ay nanatiling tahimik na parang bantay sa libingan ng isang dakilang lingkod ng Diyos. Sa katahimikan ng bundok, ang pangalan ni Moises ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi sa tinig ng mga tao, kundi sa hangin na dumadaloy sa bawat bato at halaman. Sa isip ng bawat Israelita, si Moises ay hindi nawala. Siya ay nanatili sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, sa bawat batas na kanilang sinusunod, at sa bawat panalangin na kanilang dinarasal. Ang kanyang buhay at pamana ay naging bahagi ng kanilang espiritual na pundasyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Sa paglipas ng mga araw, ang mga Israelita ay muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang lupang pangako ay hindi na isang pangarap lamang, ito'y naroroon, nasa abot tanaw. Subalit sa kabila ng kasiyahan at pananabik na marating ito, ang alaala ni Moises ay nanatili sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ang kanyang pangalan ay binibigkas sa mga panalangin, ang kanyang mga aral ay inuulit sa bawat pagtitipon, at ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa lahat. Sa gabing iyon, bago tumawid ang bayan sa Jordan, ang kampo ay puno ng awit at panalangin. Ang tunog ng tambol at himig ng mga salmo ay umalingaw sa paligid, na parang tinig ng pasasalamat na umaabot sa langit. Ang Diyos ni Moises ay kasama natin, wika ng isang matandang lalaki, habang itinataas ang kanyang kamay sa papuri. Tayo'y patuloy na gabayan niya sa ating bagong buhay. Si Joshua, ang bagong pinuno, ay tumindig sa gitna ng bayan. Ang kanyang tinig ay malakas ngunit puno ng kababaang loob. Mga kapatid, wika niya, tayo'y nasa harapan ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ngunit huwag nating kalimutang si Moises ang nag-akay sa atin dito. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang katatagan, at ang kanyang pagmamahal sa atin ay naging dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Ipagpatuloy natin ang kanyang iniwang aral. Habang ang ulap ng Diyos ay gumabay sa kanila, naramdaman ng mga tao ang katiyakang ang presensya ni Moises ay nananatili, hindi sa anyo ng isang pisikal na katawan kundi sa espiritual na inspirasyon. Ang mga bata, na hindi pa lubos na nakakaunawa sa lawak ng sakripisyo ni Moises, ay nagtatanong sa kanilang mga magulang. Sino si Moises? Tanong ng isang bata. Ang isang ina na may hawak na sulo ay ngumiti. Siya ang lingkod ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa Ehipto. Siya ang nagturo sa atin ng batas ng Panginoon, at siya ang nagdala sa atin dito sa hangganan ng pangako. Sa kanilang kwento, ang pangalan ni Moises ay naging isang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod. Hindi na lamang siya isang pinuno, siya'y naging simbolo ng lakas ng tao kapag hawak ng Diyos. Sa bawat hakbang ng kanilang pakikibaka, sa bawat hirap na kanilang nalagpasan, ang alaala ni Moises ang nagbigay sa kanila ng lakas. Ang kwento ni Moises ay hindi nagtapos sa kanyang kamatayan. Ang kanyang presensya ay muling nadama ng ang Diyos ay nagpakita sa bundok ng pagbabagong anyo sa mga darating na henerasyon. Sa sandaling iyon, si Moises ay muling tumayo, kasama si Elias, sa tabi ng Panginoong Jesus, na parang nagpapatunay na ang kanyang buhay ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, si Moises ay patuloy na naging inspirasyon. Sa bawat henerasyon, ang kanyang buhay ay muling binibigyang buhay sa mga kwento, sa mga panalangin, at sa mga batas na kanilang sinusunod. Ang 10 utos na kanyang dinala mula sa Sinai ay nanatiling gabay hindi lamang sa Israel kundi sa mundo. Habang ang mga Israelita ay nagsimula ng tumawid sa Ilog Jordan, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Alam nilang ang bagong kabanata ng kanilang kasaysayan ay hindi na para kay Moises na personal na masaksihan, ngunit ang lahat ng ito ay posible dahil sa kanyang sakripisyo. Sa bawat bata na ipinanganak sa lupang iyon, sa bawat panalangin na dinarasal, at sa bawat batas na sinusunod, ang pangalan ni Moises ay nanatiling buhay. Siya ang naging tulay mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, mula sa kawalang pag-asa patungo sa pangako.
At sa bundok Nebo, habang ang hangin ay dumadaloy ng tahimik, ang pangalan ni Moises ay umaalingaw pa rin. Siya'y nanatiling bahagi ng kanilang espiritual na pundasyon, isang paalala na ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng tunay na kalayaan. Sa wakas, ang kwento ni Moises ay nagpatuloy, hindi bilang isang alaala ng nakaraan, kundi bilang inspirasyon para sa hinaharap. Siya ay nanatili sa puso ng bawat nananalig, isang halimbawa ng kung paano ang buhay na inalay sa Diyos ay may epekto na umaabot sa walang hanggan. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, nais naming malaman kung gaano ka naging interesado sa kwento ni Moises. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang pangako para ipakita na sumama ka sa buong paglalakbay. Inaabangan namin ang iyong mga komento.